imagine mo na pwedeng ikaso sa ganito at yung danyos? Pwede ka mag-file ng kaso, pero kung araw-araw ng violation na yan, hindi naman pwedeng araw-araw ka mag-file ng kaso, no? So, ang solusyon dyan, siguro dapat kausapin na lang. Kasi kagaya ng pagkor, no, sa gambling, yung pamilya, meron silang public service assistance na yung pamilya, kinakausap ang pagkor na pag pumunta dyan ang kamag-anak, asawa dyan, wag niyong allow na mag-gamble. Ganon din ang gawin nyo sa sari-sari store nyo. Sabihin sa barangay captain or sa may-ari ng sari-sari store, kung si Pogi ang pupunta dyan, sa tindahan na yan, wag nyo nang bentahan ng alak, number one. Number two, bakit ka umiinom? Siguro ang alak is parang ginagawa mong solusyon sa problema mo. Mag-reflect siya, mag-meditate ka, Happy New Year na nga. Isipin mo, bakit ba ako umiinom? Kasi kung isang bote, isang araw, tapos nag-New Year's resolution ka na kalahati, yung kalahati, kamamatay mo pa rin yun. So ano talaga ang problema mo? Yun ang dapat mong solusyon. And lastly, tama si Emilio Aguinaldo dito, no? Lipat na lang po kayo kasi renta lang naman yun, no? Or magpalit kayo. Sabi nga ni Ato Karing, ikaw na yung nasa taas, siya na yung sa ilalim. Doc Camille, anong epekto sa ating mental health? Yang ganyang klaseng problema, at saka yung mga bata, may toxicity yan, di ba? Yeah, unang-una no, yung tinatawag natin na ganyan, lalo na magkukos yan ng yung molds at saka mildew. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Pero yung pong parang amag, yung may certain amag kasi nanggaling sa ihi na makaka-affect sa respiratory system. So, pwede ka magkaroon ng Nakakalason asthma. po yun. May asthma, ganon, or kung ano mang mga respiratory na problema sa baga. Pangalawa, pwede po ito kasi magkaroon ng tinatawag natin, mag-create ng mycotoxins. Ano yung mycotoxins na yon? Pag yun po ay talagang nakikita nyo na meron ng growth na ganon, it can lead to cancer. So nakakalungkot na yung mga tao na hindi naman siya yung umiihi, yung mga tao nasa paligid niya magkakasakit nang dahil sa iyo, Pogi. So sana gawan mo ng paraan 'yan. Pangalawa, subukan mo sabi mo nakakalahati ka na. Napakahirap kasi para sabihin mo na pipigilan mo kaagad yan. Ang hirap yung tinatawag nating biglaan na pagpigil. Kasi yung iba, pag pinipigilan, alam ba, palitan mo yan ng gatas, alam ko lalo ka magkakasakit. Kaya yung iba ang pamamaraan dyan, unti-unti, kutsa-kutsara lang na alcohol para makita mo kung anong epekto sa'yo pag yung konti lang iniinom mo. Kasi, una-una, kung halimbawa 3 kutsara lang ng alak, bakit ka pa maiihi? So, ibig sabihin, may medical condition ka. So, dapat siguro, tignan mong maigi kung paano ka matutulungan na yung condition mo muna na medical ang dapat nating bigyan ng pagkakataon na ayusin bago yung psychological. Kasi kinakailangan maintindihan kung bakit ka naiihi ng gano'n na hindi mo namamalayan. Thank you, Doc Camille. Brother June, sabi ng Biblia, love thy neighbor. Paano ngayon ito? Diyos ko, kawawa naman ng Diyos. Naaawa ako sa Diyos. Paano ko naman mamahalin yung kapitbahay ko? Humihigop ako ng sabaw ng tinola. Biglang may tutulo doon sa kisame. Ew! Ew. Alam mo, Pogi, sa tanda kong to, hindi ko lang ma-imagine kung anong gagawin ko sa sarili ko pag may taong magrereklamo sa akin na ang irereklamo yung kababuyang ko sa katawan ko na pag ako'y nalasing, umiihi ako at yung ihi tutulo dun sa kapitbahay ko. Ang laking kahihiyan para sa akin yon. Pinapanood kita kung tinatablan ka ng kahihiyan itong oras na ito. Nasa national television tayo. Buong Pilipinas napapanood ka kahit sa ibang bansa. Ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo na naiihi na paglasing, ayaw pang tumigil ng pag-inom ng alak. No? May something must be wrong. May problema siya kung bakit hindi niya makontrol yung sarili niya. But yun ang malinaw dyan, Pogi. Yun ang malinaw. Pinakamagandang suggestion yung sinabi ni Ryle. Doon ka na matulog at uminom sa loob ng banyo, ng toilet. Para maupo ka doon sa trono mo. Kahit nag-iisa ka, uminom ka ng uminom doon, diretso na yon.
Mag-alis ka na ng underwear mo, maupo ka doon. Pag maiihi ka, diretso na. So, hindi na maistorbong kapitbahay mo. I could imagine, Nanay Ala, ang panghin ng bahay mo. Miski linisin mo yan araw-araw, ang baho niyan. Palinis mo kaya sa kanya. Maglagay ka ng uling para mawala yung amoy. Ay, buong bahay niyan, ate ko rin lalagyan ng uling para Sa mawala yung bagay, panghin. mahirap talaga. So,